Tara, samahan niyo kami sa go-to campsite namin. Madaming beses na kami nakapunta dito at iba't ibang tao na ang naisama namin dito. Isa kasi ito sa mga campsite na napuntahan namin na may napakagandang sunset tulad nito. Kaya halika, bago ang lahat, intro muna tayo. Kasama ang aming buong pamilya, samahan niyo kaming mamasyal. Kami pala si Alvin, si Daisy, si Andy, si Kalel at ang aming alaga na si Bocha. Kami pala ang pamilyang Layas o Pamilayas. Tara, samahan nyo kami. Maliwanag na no, nakarating kami ng Tagaytay kasi malapit lang naman to, around 122 kilometers from Manila. Basta pag nakita nyo yung Jollibee Toy, kanan. Tapos pag nakita nyo yung Shakey's, kaliwa. Pero ang ginawa namin, kumanan kami sa Shakey's. Tapos dinerecho namin at makikita mo yung Jollibee doon. Pasok ka lang at mapupuntahan mo yung pamilihang bayan na Nasugbu. Isa to sa palengke na napuntahan ko na maayos at malinis. At kung mahilig ka sa tilapia, hindi ka bibiguin nito. Madami din tindahan dyan kaya pwede kang magalmusal. Tapos balik ka ulit sa Shakey's at dire-diretso mo lang to, around 8 kilometers mararating mo na yung San Irenaeus, pasok ka lang dyan. Di ka naman maliligaw dito dahil isa lang ang daan at maraming karatula dito. Tapos pag nakarating kayo sa dulo, dyan na magsisimula ang exciting part. Malumanay pa dyan hanggang umabot kayo sa bahay ng mga security guard. Diyan, tatanungin lang naman kayo kung saan kayo papunta at ilang kayo. Ito ang itsura ng kalsada dito papasok. Maikli lang naman yan eh. Napuntahan nga namin to dati, bagyong paing pa eh. Marami na akong sedan na nakitang pumunta dito. Yun nga lang, sasabit pa rin talaga at sobrang bagal. Masarap pumunta dito pag rainy season tapos high tide pa. Puro diretso lang yan na rough road hanggang marating mo yung gate nila at pag nakita mo yung malaking bato, maligayang pagdating sa Pontanilla Beach. 350 per head lang dito at wala ka ng ibang babayaran pa. Bilangin nga natin ilang beses na kami nakapunta dito. Isa na kami ang magkakasama at gayon din sa pangalawa. Yung pangatlo kasama ko yung mga kaopisina ko. Yung pangapat ito yung bagyong paeng kasama ko ang mga pinsang ko. Panglima kasama ang mga kaibigan ni Mrs. At eto yung pang-anim namin punta dito. Medyo malamig nitong panahon na to saka maganda yung alon. Ito yung campsite na isa sa pinakamagandang sunset na nakita namin. Maganda lang dito, hindi kasi sila nagpupuno. Yun nga lang kung minsan masikip dahil sa single booking, minsan 3, 4 na sasakyan na magkakasama. Pwede ka rin mag-bonfire dito basta malapit sa shoreline. Kunin mo yung mga kahoy sa taas, dala ka lang ng pamutol. Ito ang itsura niya pag umaga, medyo low tide lang. Pero wala pang tanghali, minsan tumataas na tubig dyan. Ito mga itsura ng mga alaga namin pagkasama namin. Kaso minsan kinukulong namin kasi ang kukulit niyan kung saan saan pumupunta mga marites. Dito kami pumupunta pag marami kami at hindi makapagdala ng gamit. Dahil dito maliwanag ang ilaw, may libreng saksakan, naglilinis sila parati tuwing umaga. Nakatatlong renovation na yata ako ng CR dito eh. Dati kahoy lang yung mga CR dito at wala pang lock. May 2 lababo sa labas na pwedeng paghugasan ng mga plato at paglinisan ng mga ulam. Malinis na CR at malakas ang tubig. Ayan, oras na para magpaalam. 3 araw din tayo nagstay dito. At syempre, hindi mawawala ang ating mahiwagang sticker. Idikit na natin yan. Magpaalam na tayo sa ibang tropa natin. Yan nga pala si Kuya Ricky. Uwian na. At syempre, huwag kakalimutan dumaan ng Tagaytay para kumain ng bulalo. Dito kami madalas kumakain sa Viewpoint dahil bukod sa 24 hours, alam mo na kung bakit Viewpoint ang pangalan ng restaurant nila. Dahil sa magandang view. Overlooking ng Taal yan, makikita mo agad. At syempre, yung bulalo nila panalo dyan. Ang laki ng serving at malambot talaga. Masarap din ang pansit dyan sa yung tawilis nila. Bakit nga ba namin go-to campsite to? Parang alak lang din yan. Kahit gin pa yan, nagiging masarap lang naman dahil sa mga kaibigan at kasama mo na mahal sa buhay. Same lang yan, wala naman kasing perpektong campsite. Dito kasi hindi ka papabayaan ng mga tao dito. Naranasan nga namin nung bagyong paeng, wala na kaming tubig, bumili sila kahit madaling araw pa. Saka ang babait ng mga lokal na nakatira dyan, pwede mo pang makainuman yan eh. So, paano? Sa susunod na biyahe ulit. Maraming salamat sa pag-aaksaya ng oras niyo sa amin. Paalam! Kayo, share nyo naman ang go-to campsite nyo.